Rizal Law Explained. Bakit mahalaga si Rizal? Why is Rizal important? Kumusta? Ako si Oli at pag-uusapan natin ng isang mahalagang batas sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ang Rizal Law, Republic Act 1425. Hello, I'm Oli. Today we are going to talk about one of the most important laws in Philippine education, and that is the Rizal Law or Republic Act 1425. Before we start, we would like to thank our members on Patreon. And if you're not yet a member, you might want to join us on Patreon. That's patreon.com/Learn Tagalog Filipino. Rizal Law, officially known as Republic Act 1425, is a Philippine law mandating the study of the life, works, and writings of national hero Jose Rizal. Ang Rizal Law na opisyal na kilala bilang Republic Act 1425 ay batas ng Pilipinas na nag-uutos sa pag-aaral ng buhay, mga gawa at mga isinulat ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Enacted on June 12, 1956, the goal is to instill patriotism and nationalism among Filipino students. Ipinatupad noong Hunyo 12, 1956. Layunin nitong itanim ang pagmamahal sa bayan at nasyonalismo sa mga estudyanteng Filipino. Schools must include Rizal's life and writings in their lessons, in their class. Dapat isama sa curriculum ng mga paaralan ng buhay at mga isinulat ni Jose Rizal. Required reading: his novels, firstly, Noli Me Tangere, and then El Filibusterismo must be studied, especially the full versions in college. Kailangang pag-aralan ng mga nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, lalo na ang buong bersyon nito sa kolehiyo, sa college. Library requirement: schools must have enough copies of Rizal's works in the library. Kailangang may sapat na kopya ng mga gawa ni Rizal sa aklatan o sa paaralan. The government translates his works into various Philippine languages. So this is the government's duty. Translation: isinasalin ng pamahalaan ang kanyang mga akda sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Students with religious objections may skip the full versions but must still take the course. So, maaaring hindi basahin ng buo ng ilang estudyante ang mga nobela ni Jose Rizal, pero kailangan pa rin nilang pag-aralan ito. Nangyayari to kung merong mga paniniwalang relihiyon. Kailangan pa rin nilang tapusin at pag-aralan ang subject na ito na Rizal. So after World War II, the Philippines wanted to rebuild national identity. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nais ng bansa o ng Pilipinas, ng mga namumuno, na muling buuin ang pambansang pagkakakilanlan. Rizal's writing criticized the abuse of Spanish colonizers and inspired freedom. Tinuligsa ni Rizal ang pang-aabuso ng mga kolonyalistang Kastila sa kanyang mga akda at tagsilbing inspirasyon
sa paglaya ng bansa o ng Filipino, ng Pilipinas. Ang mga kontrobersya, the Catholic Church opposed the law due to anti-church themes in Rizal's novels. Tumutol ang simbahang Katolika sa batas na ito ng gobyerno dahil sa mga tema na laban sa simbahan na nakapaloob sa nobela, sa mga nobela ni Jose Rizal. Ano ang compromise? What's the compromise? Students can be exempted from reading the full versions. Ang kompromiso, maaaring hindi basahin ng buo ang nobela ng mga estudyante. Pero kailangan aralin pa rin ang mga gawa o mga ginawa ni Rizal. Mga epekto o effects or impact or legacy at mga pamana. The Rizal Law remains a pillar of patriotism in Philippine education. Nananatiling haligi ang Rizal Law bilang haligi ng pagmamahal sa bayan, sa edukasyon ng mga Filipino. It teaches critical thinking about history and national identity. Itinuturo nito ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Filipino. Meron akong maikling kwento dito. I have a short story here. Ang estudyanteng ayaw kay Rizal. The student who doesn't like Rizal. Si Carlo ay isang estudyanteng high school na ayaw talagang magbasa ng Noli at Elfili. Para sa kanya, mahaba, boring at walang koneksyon sa buhay niya ngayon. Isang araw, pinabasa sila ng guro ng isang eksena kung saan ipinakita ang kalupitan ng mga praile sa isang inosenteng pamilya. Carlo, a high school student, hated reading Noli and Elfili. To him, they were too long, boring, and had nothing to do with his modern life. One day, their teacher asked them to read a scene showing the cruelty of the friars to an innocent family. Carlo cried. He remembered his grandfather who suffered during the martial law. He realized it wasn't just about the past. It was about standing up for what is right. Napaluha si Carlo. Naalala niya ang lolo niya. Pinahirapan noong panahon ng martial law. Naunawaan niya na hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Tungkol ito sa pagtayo o paninindigan para sa tama. Ngayon, now, let's go to our vocabulary. Dumako tayo sa bokabularyo. Ang salitang bayani. Bayani. Hero. Bayani. Si Rizal ay isang tunay na bayani. Si Rizal ay isang tunay na bayani. Rizal is a true hero. Next word is kasaysayan. Kasaysayan. History. Mahalaga ang kasaysayan upang matuto tayo sa nakaraan. History is important so we can learn from the past. Kasaysayan. Our next word is nobela. Nobela. Novel. Binasa ko ang nobela ni Rizal. Binasa ko ang nobela ni Rizal. I read Rizal's novel. Next word is kalayaan. Kalayaan. Freedom. Kalayaan. Ipinaglaban ni Rizal ang ating kalayaan. Ipinaglaban ni Rizal ang ating kalayaan. Rizal fought for our freedom. Next word is pananampalataya. Pananampalataya. Faith. May respeto ang batas sa pananampalataya ng bawat isa. Sa pananampalataya ng bawat isa.
The law respects each person's faith. Pananampalataya. Thank you for joining me in this lesson episode about Rizal. And I hope you're inspired to study the subject. You can learn a lot of things from this subject, Rizal. Salamat sa pakikinig. Sana ay naging inspirasyon sa iyo ito at marami kang matutunan sa subject na Rizal. At kung nag-aaral ka ng Filipino and if you're studying Filipino, I would like to invite you to join our group, our community on Patreon. That is patreon.com/Learn Tagalog Filipino or learntagalogfilipino.com.